Mainit itong usapin sa corruption na nangyari dito sa flood control projects. Bakit yung aking simbahan hindi nananawagan para imbestigahan mabuti itong corruption para magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng katarungan, no? At magkaroon ng katapakan itong mga namumuno, because katapakan sa serbisyo publiko ay mahalaga. Public office is a public trust. Sinabi natin, pero ako talagang dismayado dito sa ginawa ko ng aking simbahan. Mina and I, being legal representatives somewhat of the PDP and our former USEC Astra, we are here not to incite. Malinaw po ba yun? We're not here to incite. Rather, we are here to call on a peaceful assembly, no? To petition the government for redress of grievances. Hindi po masaya ang taong bayan. Napakalinaw naman po. Hindi naman po tayo natutulog sa loob ng kuweba. Napakalinaw na hindi maligaya ang taong bayan. What we want is to provide an avenue similar to the avenue created by the INC. No? We want a sectoral representation of that. Kasi religious po yun eh. We are creating a sectoral representation nung hinaing na yun ng taong bayan, so that it is not limited by religious denominations. Ang gusto natin ay mag-create ng isang avenue na makakapagsalita tayo ng mapayapa. Okay? Salamat po sa iisa kong fans dyan. At finally, of course, we will be opening the floor for questions after Raul Ambino. Gusto lang po natin linawin. This has to be made clear. We are not inciting. Yun po kasi lagi ang panlaban ng mga tao nakaupo. We are not inciting. Granted, there are some people, personal liability na nila yun, no? Kung meron silang mga mali na pinapahayag. Pero in general, etong mga rally nito ay panawagan po sa gobyerno na ayusin po nila ang kanilang contract. Dahil po ang taong bayan ay nalulunod. Nalulunod po tayo at pinapatay na po tayo bunga po ng mga krimen, alleged, di umano ng mga krimen na ginawa sa ating budget. So pag-usapan po natin isa-isa matapos po ang mga pambungan na pahayag. Salamat. Thank you, Atty. Jimmy and USEC Astra. So magandang araw, magandang oras sa lahat ng mga kabaka sa buong mundo saan man po ay naroon ngayon. Nasabi na po ni Atty. Jimmy at ni USEC Astra dahil kung bakit tayo ay narito ngayon sa PDP. Kapihan ba ang tawag mo rito? Kapihan sa PDP. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na pagkatapos ng undas, lahat ng tao, lahat tayo, lalo-lalo na ang Pilipino, naghahanda na sa Pasko at Bagong Taon. Ano man yung mabigat na mga problemang hinaharap natin, kung minsan ay isinasangkabi na natin dahil lahat ang interes magkaroon ng isang masaya at manigong bagong taon. No? Masayang Pasko at manigong bagong taon. Pero importante po mga minamahal na kababayan, huwag nating kalilimutan yung kasalukuyang dinaranas ng ating bansa. Hindi man po tayo makadalo sa mga pagtitipon, tinatawag, katulad ng darating na 16, 17, 18, at meron pa yata sa 28, 29, 30. Hindi ko na alam kung alin dito ang matutuloy. Kung hindi man po tayo personal na makadalo sa mga pagtitipon na ito, lahat naman po tayo, meron na po tayong hawak-hawak ng cellphone, smartphone, naka-internet tayo, free wifi. Pwede po kayong sumali, makilahok, manawagan, magsalita, magsabi ng inyong kaisipan at saloobin sa social media. Ano man po yung gamit ninyong platform, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, lahat sabihin po ninyo ang inyong nararamdaman.
Huwag niyong papabayaan yung pang-araw-araw na pangangailangan po ninyo at yung paghahanap buhay po ninyo para maging masaya itong Pasko at bagong taon kahit na alam naman po natin yung kinasasadlakan ng ating bayan ngayon. Dala na rin po ditong mainit na issue ng korupsyon. Hindi lamang po sa flood control projects dapat ang pag-usapan natin dito. Lalong-lalo na rin yung mga korupsyon sa ibang ahensya katulad po ng Bureau of Customs, BIR, sa Department of Health, mga iba pa pong ahensya. Pero sa ngayon, itong panawagan ng grupo ng mga malalaking religious organizations ay natutuon dito sa nangyayaring sistema ng pag-iimbestiga. Hindi po happy ang taong bayan kung paano nila i-handle itong pag-iimbestiga. Dahil nakikita ng taong bayan, nakikita natin na itong investigasyon na ito ay hindi natutuon doon sa katotohanan na mapanagot ang totoong mga naisala. Yung mga malalaki ang kinalaman dito sa korupsyon, sa flood control, ay hindi po naisisiwalat, bagkos ay napagtatakpan. At ang focus na pupunta doon sa mga maliliit na mga taong involved, mga contractors lamang at mga mabababang opisyal o empleyado ng Department of Public Works and Highways. Maliwanag sa atin lahat na walang mangyayaring budget, walang maisisingit na proyekto sa budget kung wala pong pahintulot ang mga mambabatas. Alam naman po natin yun. Pagmula pa po noong 1987, nung mag-umpisa itong bagong konstitusyon at Kongreso ng Pilipinas, lahat ng mga proyekto na isisingit sa budget, hindi po kagagawan po yan ng mga kontraktor. Hindi po kagagawan po yan ng mga ordinaryong opisyal ng DPWH. Kagagawan po yan ng mga mambabatas. Kung sino man po sa kanila, yung mga nagsingit, nag-approve, at nakialam sa execution ng mga proyektong ito, kilala po natin sila. Pero ayaw po nilang pangalanan doon sa mga nagaganap na investigasyon. Ako nung una, ang taas-taas ng aking trust and confidence dito sa ICI nung makita ko yung composition. Lalo-lalo na nung nandun pa si Mayor Benji Magalong. Pero nung lumilipas yung mga araw, linggo, lalo-lalo na nung sinabi nilang hindi na po yan open for public yung investigation sa kanila ng tao na ito ay magiging parang trial by publicity. Kanina na Jimmy, kanina mga abogado, pag sinabi natin trial by publicity na isampa na yung kaso sa korte at doon sa korte, pag nagkaroon ng pagdinig ng kaso, iyon ay trial by publicity kung open sa lahat ng media. Trial na yun eh. Pero ito, investigasyon pa lamang ito. Dapat public investigation, open to the public, open sa media kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Eh siguro, gusto nilang pagtakpan yung investigasyon kasi nga, meron silang nakikitang talagang totoo at sino ang dapat managot. At nakikita nilang mamimiligro ang pamahalaan o yung administrasyon kung mapapanagot, maituturo doon sa mga taong sangkot. This is not trial by publicity. This is in consonance with the requirement of the Constitution for transparency and accountability in the performance of public service. At siyempre, alinsunod din sa ating karapatan bilang mamamayan na tinatadhana rin po ng ating saligang batas. We have the right to information. We have the right to know what's happening in our government. Yun ang essence kasi ng tinatawag nating sovereignty.
Magbayad tayo ng base, obligasyon po natin yan kasi nakalagay din po sa saligang batas yan. Pero kaakibat ng ating binabayad ng mga buwis at pagtupad sa ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino, ay dapat po malaman natin kung ano at paano ginagastos itong mga perang binayad nating mga buwis. And that is guaranteed in the Constitution. Taxation without representation is something that is not permitted in our system. So yan po mga minamahal na kabaka, mga kababayan, nakahanda po kaming sumagot sa inyong mga katanungan. Ina rin po kung ano po yung marites o chismis na gusto itong malaman. Maraming salamat po. Who wants to go first? Sir, pwede magtanong. Sige, Pat. Sir, tribune, sir. Santos. Sir, ang tanong, sir, ano? Yes, yes. Magandang umaga, sir. Pat Santos po, Daily Tribune. Sir, ang tanong po ganito. 17, 18, 19 yata yung nakasirali. 16, 17, 18. Sir, kasi puro mga religious and to, sa panig nyo po ba, kasama din po ba kayo sa ano, o sa ibang lugar din po kayo para ma-distinguish yung sectoral at saka yung ano. Yung sinabi niyo sir kanina, religious. Yan sir. Thank you. Ang amin po kasi panawagan, gusto namin ay tumawid sa lahat po ng mga pader ng ating lipunan. So, kung saan po nila gustong pumunta, basta po sila ay nakikiisa doon sa panawagan sa ating gobyerno na ayusin ang sistema, pumunta po sila. Meron lang very gray distinction dahil ito po ay sa amin ay sa pamumuno ng sektoral. Samantalang yung sa kabila po ay sa pamumuno ng religious denomination. Pero yung dadalo, wala pong kaso kahit sino po. Yung dadalo. Dito sir, ang ano, nung nakaraang September 21, nag-cover kami sa Maynila eh. Parang yung mga nag-rally, mga Gen Z na sinasabi nila mga kabataan. Parang hindi welcome yung pro-BDS sir. Yes, or yung pro-reaction na sir. Kalimutan na po natin yung September 21. No? Hindi naman po dahil sa we are diminishing the importance of it. No? But because it was clearly unclear. Tama? Ambiguous yung panawagan dahil po na lumabnaw ba dahilan po sa hindi naman nagkaisa yung mga tao sa kanilang mensahe. So, tawagin na lang natin itong November 16 na take 2. Na tayo po ay naglilinaw ng ating panawagan. Let us consider September 21 without malice na lang. And consider it as the first step. And this is the second and hopefully the more effective step. Rally talaga, protesta ng taong bayan. Rally po ito. Rally po ito, malinaw. It is a petition to the government for redress of our grievances. Talaga, ang hinaing natin, very clearly sinabi ni Atty. Lambino, na hindi pa po tinatawag man lamang ang dapat tawagin sa mga investigasyon. So, kahit sino po ang hulihin natin dito sa Cubao, pag hindi natin kinuha yung mastermind, alam po ng taong bayan na tutuloy lang ng tutuloy yung systemic corruption. So, kailangan po natin tanggalin yung ulo kung sino man po yun. Hindi, alam ko po, iniisip nyo na pinagtutubuhin natin either ang Pangulo or ang dating speaker. Pero it's not necessarily them. Pero kailangan po, well, with due regard to presidential immunity, no, absolute yan eh. So doon tayo sa susunod, sa Speaker of the House. Kailangan po siyang tawagin. And I respect him, I respect his position, but why is he not being asked? He should be asked about the blanks in the budget, tungkol po dun sa mga parang unconstitutional na mga pork-barrel elements of the budget. Sagutin po sana niya. Dahil kung hindi po, ito naging resulta, naging mo ito pang taong bayan. Thank you sir. Kaya, gusto ko lang susugan yung tanong sa sagot niya doon ni Jimmy. Una, ako sa Roman Catholic po ako. High school pa lamang po ako nagsisilbing sa simbahan. At hanggang ngayon, nanay pa rin yung aking
pagiging tunay na Katoliko. Pero sa aking nakikita nitong mga nandaang mga araw, para bang yung aking relisyon, kasi sa kalubang ko malama ko na hindi ko nakikita sa mga namumuno ng aking simbahan yung tunay na panawagan sa kalinawan, karapatan at katarungan nitong issue ng korupsyon. Transparency, accountability, and justice. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war noong panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan, iniimbestigahan na po yung natatakot-takot na adala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Na po niya nung panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Unang-unang ginawa ko ng mga ginawan na pamahalaan noong 2010, paglabas ng Proclamation number 1 creating the Truth Commission para panagutin si Gloria Macapagal Arroyo at yung mga iba pang mga opisyal ng pamahalaan niya na sinasabing napaka-corrupt nila. Pumunta kami sa Supreme Court, ako mismo nagpunta sa Supreme Court, kasama ko si dating lumang kaibigan natin, Congressman Edsel Arman. Pinestyon natin yung legalidad ng proklamasyon na yun. Nanalo tayo sa Korte Suprema. At sinabi ng Korte Suprema yung pagbuo ng Truth Commission para imbestigahan lamang si Gloria at yung mga iba pang mga opisyal ng kanyang pamahalaan was unconstitutional kasi violation po yan ng due process and equal protection of the law. Ngayon, mainit itong usapin sa corruption na nangyari dito sa flood control projects. Bakit yung aking simbahan hindi nananawagan para imbestigahan mabuti itong corruption para magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng katarungan, no? At magkaroon ng katapakan itong mga namumuno. Because katapakan sa serbisyo publiko ay mahalaga. Public office is a public trust. Sinabi natin, pero ako talagang dismayado dito sa ginawa ko ng aking simbahan. Kaya natutuwa naman po ako itong mga ibang mga simbahang malalaking katulad po ng ating Iglesia ni Cristo, itong Jesus is Lord, itong grupo ng KOJC, at iba pang mga sektor ng religion na sila po ngayon ang nangunguna at namumuno dito sa gaganaping pagtitipon sa November 16, 17, 18. Ako po yung nakikiisa sa kanila. Katoliko po ako pero sasama po ako sa kanila. At nananawagan ako sa aking mga kapwa mga Katoliko. Kung yun po mga namumuno sa ating simbahan, iba po at lihis sa kanila ang dapat gawin. Hindi ko alam kung sasama po kayo sa gusto nilang mangyari. Truth Commission sa drug war o dito sa totoong pagtitipon ng taong bayan para sagutin yung nararamdaman natin kagutuman. Dahil kung meron pong korupsyon, ang kahirapan ng bigyan, maraming Pilipino ang nagugutom. Lahat po tayo dito ngayon. At lahat po kayo nanonood, nakakaranas po kayo ng kahirapan. So yun ang gusto kong linawin. If ako ay nananawagan sa aking mga kapwa Katoliko, sumama po tayo sa 16, 17, 18. Hindi man po tayo makapunta doon sa Luneta, meron pong gagawin pagtitipon po dito sa may EDSA Shrine. Andiyan po sa People's Power Monument, diyan sa EDSA. At ando doon po tayo. At kung gusto po ninyo mapakinggan po ang inyong mga boses at hinaing,
Ay sabi ko, gamitin po ninyo ang inyong cellphone, social media platform, ang inyong pong magiging gamit upang maipahayag ang inyong salubin. Maraming salamat. Sir, follow up. Sir Jason, after po siya. Okay. Sir, ito na. Isang kong inaabangan na tanong, sir. Sa component ninyo po sir, sa grupo niyo, may kasama bang military? Kasi may sinasabi na meron po daw, ganyan. Ano malinaw lang yung area, sir? Unang-una, no, kami ay nag-aanyaya sa inyo na sumama sa 16, 17, and 18 bilang individual, no, na naniniwala na kailangang managot ang dapat managot sa korupsyon. No? Wala tayong dapat sinisino. With regards to the composition, kasi dalawa po yun, ang pinapangunahan po ng INC is the Luneta Rally. Ito pong nasa People's Power Monument is by the United People's Initiative, kung saan ang composition niya ay mga lahat ng taong bayan, different organizations, and other religious groups. And kami naman ay sasama dito sa People's Power Monument bilang mga individual, no? Nananawagan na rin kami sa aming mga kapartido who believes in transparency, justice, accountability, na sumama. Kasi ito po yung kailangan natin, yung tunay na boses ng taong bayan. I believe, in fact, na yung mga magsasalita during the rally at the People's Power Monument ay mga ordinaryong mga mamamayan at mga sa different sectors magagaling. So, in fact, baka kami hindi nga magsasalita dyan kasi hindi naman kami talaga yung organizer dito. No? PDP is not the organizer. Pero kung iimbitahan nila kami, of course, we will join them. No? I believe they are going to also hold press conference also about that event, no, kasi yung UPI. It's 3 days, walang uwian po. Oo, so ihanda niyo na po yung sarili ninyo, pagsasali kayo doon, magdala kayo ng baon, magdala ng kapote, magdala kayo ng tubig, banig, para doon tayo because we really need to express to the fullest yung galit natin. Ito natatawa ako kasi sabi ni Yusef Castro kahapon niya, I hope hindi totoo, pero sabi niya, kaya daw walang makita na problema sa flood control project sa Davao dahil hindi pa daw binabaha ang Davao, kaya dapat bahain ang Davao para daw makita yung nangyari. Siguro, kailangan yatang humarap muna ni Claire Castro at magdasal, kasi she is wishing something bad to happen to the people of Davao just because wala silang nakitang mali sa flood control projects sa Davao City. And we are hoping also, kasi tomorrow magre-resume yung Blue Ribbon Committee. Ito lang nakakatawa, no? Ako, I believe, military naman si Senator Lacson, paumanhin po sa inyo, Senator Lacson, pero nakita talaga natin na taktika lamang niya yung pagre-resign niya para walang mangyaring investigation during the 1-month break of the Senate and Congress na investigasyon tungkol sa So, maraming pwedeng gawin para nagkaroon ng during the break na walang investigation ng Blue Ribbon, nagkaroon ng sunog sa DPWH, di ba? And nakakalungkot lamang na marinig natin yung balita that yesterday, isang back chairman ng Sorsogon ay nagpakamatay, no, sa DPWH. We are nakikiramay tayo sa pamilya, hindi iba-iba ang kakayanan ng bawat isa sa atin how to handle problems. Pero ako bilang babae, bilang isang nanay, nalulungkot para sa parents at sa family ng taong ito na why does it have to happen na meron pang magpapagantay before we even realize na dapat tayo taong bayan, ipakita na talaga natin ang galit natin sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa.
We'll take another question from Good morning po identifiers. sa ating mga magigiting na nasa harapan natin. Ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, OFW Advocate Leader, at the same time reactor and blogger. Ng DBS ha, hindi lang po yun. Kami po naman po, kasi tila mayroong konting kalituhan para sa ating kaisipan na ang pangalaga ng iba ay hanggang doon lamang sa investigasyon na hanggang kasi hindi pa nga umaabot yung Martin Marcos. Ang gusto na nila hanggang doon lang. Kasi para po sa atin, ako po ay makikisa sa panalaga na ito at susuporta ng buong puso kahit kamatayan, basta ang ugat ang maaalis natin. Ang panalagan po natin dito ay putulin ang pinaka-ugat ng kagulian. Hindi lang ito sa pinang-korupsyon o sa punto ng kalagayan ng ating bansa. This is not a matter of politics, but a matter of nation and peoples. Ako po ay makikisa dito, dahil OFW po ay nalilito na. Kung ano po ba talaga ang panalagan, ito po ba ay pagpapaalis lamang sa hanggang kila sabi ko at kay Rinaldes, pero ang Pangulo mukhang pinagtatakpan. Kasi po ang lahat ng naguluhan na ito, kung hindi po pipirma, nakunin na ito, kung hindi pipirma at hindi sasanayan ang pinaka-Pangulo, hindi po magkakaroon ng mga best project. Dahil ang ugat po ang talagang dapat natin matutin dito. Kung talagang gusto natin ang isang tunay na pagbabago, simulan natin na ang dapat mismo ang Pangulo ay step down. Yan po ang ating prinsipyo, step down. Dahil kapag ang Pangulo natanggal o nag-resign o nag-step down, sigurado yung mga nasa sana ay nawawala na rin. Ito po ay usapin ng bayan ng pamayan, ang bawat ng sektor po ay makikisa sa panalagan na tapusin ang korupsyon at magkaroon ng isang tunay na leader na may malasakit, may empathy, may decision making at mayroong pagmamahal sa bansa at pamayan. Maraming salamat po. Si Sir Ito po ay tanong ko. Si Sir Jimmy. Ang tanong ko nilalayan, ano ba ang ating, saan ba tayo sasama? Doon sa, kasi ang panawagan ko talaga, meron po hanggang ngayon na tinumagis tayo, hindi pa nga umaabot yun eh. Kasi hindi nila ipinababalik sa amin ko. May panawagan gano'n hanggang doon lang. Pero ako, para sa akin na, ang panawagan dapat natin, ay ang ugat mismo ay ang matanggal. O hindi lang matanggal, dahil hindi tayo nananawagan para patansilin. Tayo ay nananawagan at nagdidiusap na kung maaari para maiwasan ang maraming kaguluhan, step down. Yung will po ng nangunguna ay ibigay nila po ang kapayapaan. Bumabasa ng buong puso para maiwasan ang isang malamang kaguluhan. Yun po, hindi po natin pinapagasip. Siya po mismo ay mag-step down. Resign. Salamat po, Sir Isaac. Maraming salamat po. Nauunawaan po natin siyempre ang inyong bugso dahil po yan po ay nararamdaman ng milyon-milyon ng mga kababayan natin. So, pakinggan niyo po kayo dito, ha? Ito po ay isang uri ng People's Congress. Tama po ba? Dahil po ang mandato po ng ating mga hinalal ay galing po sa taong bayan. Ano po ba, kami bilang representante at yung mga iba pang organizer, no? Kasi kami sa PDP side lang po kami. Ano po ba ang role ng organizer? Ang role po namin ay ang magbigay ng entablado upang marinig ang taong bayan. Ayaw po namin gumawa ng isang event, ng isang show na ang panawagan ay set in stone na sa amin ang galing. Because that is not true representation. Okay? True representation starts with consultation. Kaya, if you need a word para dyan sa November 16 to 18, it is a public consultation. Para po malaman natin, kasi po kayo, meron kayong opinion, ang dami pa, ilang milyon pa ang may opinion. Pero sa kanya-kanyang Facebook, sa kanya-kanyang chat group, hindi nagkakaisa. Bakit po natin hindi alamin? Alamin natin, ano po ba talaga ang gusto ng mayorya ng taong bayan? Kung yan po ang panawagan nyo at nalaman natin na wala kayong ibang kasama, wala tayong magagawa. Pero kung yan ang panawagan nyo at nakita natin yung ilang milyon sa kalsada, ay yan din ang panawagan, di mabuti. At least nalaman natin.
Malinaw lang. Salamat. Other question? Good morning po. From Provincial Base Media, Israel. Nabasa ko na isa sa namusog sa Bisaya pa, si former Governor Chad Singson. May ugnayan ba kayo ni former Governor? Tapos may narinig din ako na gagamitin daw yung mga barko niya. Kumbaga sa Bisaya pa, hamon system. May ugnayan ba kayo sa panawag ni former Governor Chad Singson? Thank you. Maraming salamat sa tanong. Yung PDP laban, ito yung press ko natin ngayon, ay wala po kaming direktang ugnayan ang PDP laban as a political party kay Manong Chavit. Pero ako, bilang personal na kaibigan ni Manong Chavit, madalas din po kaming magkausap. Katunayan nga po, mga 3 weeks ago, ako'y naimbita niya sa isang dinner. Doon po ako naghapunan sa kanyang bahay sa may Corinthian. Marami kami nakausapan. Marami siyang nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakalawaan ng Paulo? Samantalang magkakasama tayo noong 2016, nung tumatakbo ng Vice President siya. Tapos 2022, sumuporta ulit tayong mga Ilocano. Ilocano rin po kasi ako. May sa kaputputo na karatin nyo dinaamyanan. Pero sabi ni Manong Chavit, ganito niya sa akin yung mga kadahilanan. At naiintindihan ko yung posisyon ni Manong Chavit. Hindi ko alam kung ano yung partisipasyon ni Manong Chavit dito sa gaganaping mga pagtitipon mula sa 16, 17, 18. Kasi nung nagkausap kami 3 weeks ago, wala pa itong napipitong malawakan at mahabang pagtitipon. Pero sa naririnig ko, sino sabihin natin Marites ito, ay magpapakain siya. Yun ang narinig ko. Pagbibigay siya ng tulong para pagkain at tinubid ng mga tao na dadalo sa pagtitipon doon sa Luneta at saka dito sa People Power Monument. Kasi malapit lang yung bahay niya dyan sa lugar na yan. So sigurado ako knowing si Manong Chavit ay magbibigay siya ng mga ganyan, suporta, pagkain, tubig, na madalas naman po niyang ginagawa yan kahit na sino po yung manghingi sa kanya kung may mga ganitong mga pagtitipon. Yung tungkol sa kanyang pagpapagamit niya ng kanyang mga sasakyan, kung meron man siyang barko, hindi ko alam kung marami siyang barko o kung meron, o aeroplano o kaya kung ano man para sa hapon o kaya mga bus, hindi ko rin po alam yan. Wala po kaming ugnayan patungkol po dyan. So, ang alam ko rin, at hindi ito Marites, ito ay impormasyon, ay marami po sa ating mga kababayan sa probinsya. Doon lamang po sa ating probinsya sa Pangasinan, marami po mga lumapit po sa akin na gusto po nilang dumalo sa pagtitipon sa Pangasinan sa November 16, 17, 18. At naghahanap sila ng pwedeng makatulong para sa kanilang transportation expense. So marami po yan. So hindi lang sa Pangasinan yan, sa iba't ibang mga probinsya. Lalo-lalo na dito sa Luzon. Marami rin po ako mga kaibigan sa Visayas at Mindanao na talagang sasadyain nila na pupunta rito sa November 16, 17, 18. Kung paano sila makakarating po rito ay hindi ko rin po alam yung detalye niya. Pero sa aking social media account, sa aking messenger, sa Viber, sa mobile phone, ang dami kong nare-receive ng mga text at nanghihingi ng suporta ng tulong, makarating lamang po sila dito sa Maynila.